Ako nga po pala si Manolito Mariano Agustin, also known as Mamarag, at ito po ang likha at latik, mga likhang sining po ni Mamarag. Bilang isang Binyanense po, na sa aking pananaw, sa aking palagay ay isang obligasyon ko bilang isang mamamayan ng lungsod na ito na ibahagi yung aking kaalaman sa larangan ng sining at isang malaking karangalan po na makapaghandog ng ganitong pagpapalabas, yung art exhibit po na likha at latik. At ako po nagsimula dahil sa murang edad po, dahil naging comics illustrator po yung aking ama nung bata ako. Subalit hindi ako nag-aral sa kanya kasi ako nahiwalay. Kumbaga sa self-taught po ako mula nung bata at nahilig po ako. Doon ko na immerse yung tinatawag na exaggeration, yung expression. Sa murang edad po, as young as 5 years old, kumbaga sana parang na-discover ko na passion ko siya. At yun po, kung kaya't ako'y parang naging commitment ko yung putulatik, siyempre po, bilang kagaya ng nasabi ko, malaking bagay po yung maibahagi ko bilang isang mamamayan ng lungsod na ito, yung aking passion sa larangan ng sining. Kapag tayo may mga kapistahan, may mga vibrant colors, automatic po yun. Mga banderitas, at siyempre, kailangan maipakita yung sigla at sumasalamin sa buhay ng mga mamamayang Binyanense at hindi lang po mga taga rito, pati yung mga karatig bayan natin dito sa San Pedro, Santa Rosa, Carmona, dahil halos sa isang lugar lang din po. At ito pong putulatik ay ipinapakita ko sa aking sining yung kabuhayan ng mga tao, kung paano naghahanda, nagpe-prepare ng puto. At may mga likhang sining po ako, may painting ako dyan na nagbabanding yung mag-ama, which is pinapakita ko puro yung reflection ng pagiging yung isang pamilya. Bilang isang alagad ng sining, meron kaming tinatawag na yung estilo, siyempre familiar tayo sa estilo, saka yung pinaka-genre, at parang mas stand out from the rest. So yung pong tatak Mamarag po, kung mapapansin nyo, meron akong mga squiggle na mga pwede natin sabihin, mga voluptuous lines, yung tipong mga curvature. So pinapakita ko puro yung pagiging resilient, yung mga nandoon sa painting, yung mga bida. Kagaya nito, halimbawa, yung mga kung sino yung nandoon sa mismong larawan, ay sumasalamin po yung kanilang mga role, yung kanilang ginagampan ng papel. At siyempre, yung hindi mawawala yung marikit, ang tawag doon, yung vibrant colors ng yung Mamarag style po. At yun po, ginagamit lahat. Sa totoo lang po, hindi po naging madali ang journey ni Mamarag. Dahil ako po'y 30 taon na nagsikhay, nagsunog po ng kilay, kumbaga saan. At hindi lang OFW, at dala-dala ko po yung gano'n na pagiging resilient at siyempre sa passionate individual. At hindi lang po kasi gawa nun dahil naging advocacy ko na rin po yung ibinabahagi ko yung aking natutunan nung ako po ay naging scholar sa ibang bansa. Hindi ko muna i-detalye, pero kumbaga sa yun po, hindi po naging madali ang naging journey ni Mamarag. Bago ko po yung ganitong yugto ng aking buhay sining, kumbaga sa. At sa totoo lang po, ako'y nagpo-propose, sasuggest po ako ng isang piyesa na ang tawag Great People of Binyan. Kung saan po, pwedeng dito ko gagawin yon, yung pong piyesa na yon, ang tawag like what I said, Great People of Binyan, yung pong mga naunang mga sinaunang mga ninuno na naghandog ng kanilang buhay at yung kanilang karera, kung sila man ay doktor o inhinyero, kung ano man, kahit po simpleng tao na naghandog sa Binyan para magkaroon ng mag-transform ang Binyan bilang isang lungsod pagdating ng ilang dekada. So yun po, yung Great People of Binyan, yung mga kilalang tao at hindi kilalang mga taga-Binyan na pwede ko pong gawin na
Yun. Bukod po sa kasaysayan ng Binyan. The great people of Binyan. Sa aking palagay po, napakahalaga po ng tawag dito, yung ganyang mga bagay na may bahagi, kagaya ng nasabi ko, na bilang isang legasiya, parang pamana sa mga susunod na henerasyon. Dahil lahat naman po tayo sa mundong ibabaw, hindi naman tayo habang buhay na nandito, at parang magbigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon na yung tuloy-tuloy lang ang buhay at maipakita natin na isang marangal ang ating bayan, ang ating bansa, at yung ating pagkakakilanlan, isa sa mahalaga po, yung kultura at sining ay dapat po tuloy-tuloy lang. At yun nga, tinutuloy ng mga sumusunod na henerasyon. Isa po sa lagi kong ibinabahagi sa mga estudyante ko, no? Find your niche. Ibig sabihin nun, hanapin mo yung isang parte ng activity, ng isang paglikha, kung saan ka sa tingin mo ay nag-i-excel. Merong ganun eh. Bawa, napapansin mo, unti-unti kang tinatangay doon sa gusto mo pala yun. Gusto mo palang gumawa ng caricature o gusto mong gumawa ng gumagalaw ng mga karakter. So, papuntang animation. Gusto mo yung mga tipong nag-i-edit ng video, yung mga ganon. O kaya gumagawa ng graphics na pang-illustration, bla bla bla. Yung mga ganon po, ang ibig ko sabihin. At always make sure na huwag kayong panghihinaan ng loob. Dahil sa totoo lang, hindi siya madali. Maraming panahon na dadanas kayo ng, pwede natin sabihin, yung disparaging ba tawag doon? You will be despised or something like, medyo lalaitin yung trabaho mo. Walang personalan po yun. At totally, on the contrary, don't take it as personal. At mag-i-evolve, magde-develop, mag-i-improve yung inyong craft. Yun po. Ang isa sa pinakamahalaga, find your niche. Yun po. At yun nga po pala, si Mamarog pang muli, inaanyahan ko po kayo na dumalo sa Likha at Latik ni Mamarag in celebration of Puto Latik Festival in collaboration with Beach Chato and Pavilion Mall, Ayala Mall sa lungsod ng Binyan. Kita-kits po! Bilang isang Binyanense po na sa aking